Sa isang maliit at tahimik na bayan, na napapalibutan ng mga burol at mga berdeng parang, nakatira ang isang ina na nagngangalang Clara. Si Clara ay kilala sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa kanyang tatlong anak, sina Lily, Tom, at Max. Ang kanyang buhay ay puno ng ligaya at pag-aaruga para sa kanyang pamilya, mula sa pagluluto ng masasarap na pagkain hanggang sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ngunit isang taglagas, si Clara ay tinamaan ng karamdaman. Hindi ito isang malubhang sakit, ngunit unti-unting nagdulot ng panghihina sa kanya. Sinabi ng doktor ng bayan, isang matandang may malambot na ngiti, na kailangan niyang magpahinga para makabawi. Bagaman nagpipilit si Clara na magpakitang hindi siya apektado, ang kanyang kalagayan ay lumalala at siya ay nakahiga sa kama. Ang tatlong anak ni Clara ay abala sa kani-kanilang buhay. Si Lily ay abala sa isang malaking proyekto sa paaralan na nag-aagaw ng lahat ng kanyang oras at pansin. Si Tom naman ay abala sa kanyang pagsasanay para sa isang mahigpit na recital sa violin, na tila ito na ang magtatakda ng kanyang hinaharap. At si Max, ang pinakabata, ay nasisiyahan sa kanyang mga pantasya, nagtatayo ng mga kuta mula sa mga kumot at lumilibot sa mga imahinasyon. Habang ang kalusugan ni Clara ay unti-unting bumabagsak, ang kanyang mga anak ay tila hindi napapansin ang kanyang kalagayan. Sila ay abala sa kanilang mga gawain at hindi iniisip ang kondisyon ng kanilang ina. Kahit na paminsan-minsan na nangangailangan siya ng tulong, ang kanyang tinig ay halos hindi naririnig sa likod ng mga tunog ng kanilang mga aktibidad. Isang umaga ng taglamig, nagising ang bayan sa balita na pumanaw na si Clara habang natutulog. Ang kanyang mga anak, na bigla at nagdadalamhati, ay biglang nakaramdam ng isang malalim na pagsisisi. Ang kanilang ina, na dati napakabuti at mapagmahal, ay pumanaw na, at ang kanilang pag-asa na siya'y makakabawi ay nawawala na. Sa mga araw na sumunod, nagtipon-tipon ang magkakapatid upang magluksa. Habang inaasikaso nila ang mga gamit ni Clara, natagpuan nila ang mga liham at alaala na puno ng pagmamahal para sa kanila. Isa-isa nilang naaalala ang mga pagkakataong naisip nilang may oras pa, ngunit sa halip ay nagpatuloy sa kanilang sariling mga buhay. Ang mga liham ni Clara ay tila nagsasalita ng mga pagkukulang at mga pagkakataong hindi nila naibigay sa kanya. Umiiyak silang magkakapatid, nagsalita sila ng kanilang mga saloobin. Naisip ni Lily ang mga oras na siya'y nakatuon lamang sa kanyang proyekto, na hindi man lang tumulong sa kanyang ina. Si Tom ay naisip ang mga oras na siya'y abala sa pagsasanay sa violin, hindi man lang inisip ang tinig ng kanyang ina na nangangailangan ng atensyon. At si Max, na ngayoy puno ng pagsisisi, ay naisip ang mga oras na naglalaro siya sa halip na magbigay pansin sa kanyang ina. Habang sila'y nagdadalamhati, nagpasya silang gawing alaala ng kanilang ina ang kanilang pagmamahal at pag-aaruga. Nagsalita sila ng tahimik na kasunduan na palalimin ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa at sa kanilang komunidad. Sa mga susunod na buwan, nakita ng bayan ang pagbabago sa mga kapatid. Si Lily ay naglaan ng oras sa pagtulong sa mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Si Tom ay ginamit ang kanyang musika upang magbigay ligaya at ginhawa sa iba. Si Max, na ngayon ay higit na mapagmalasakit, ay naglunsad ng mga programa para sa mga bata, na nagdadala ng kagalakan at kapanatagan. Bagaman ang sakit ng pagkawala ng kanilang ina ay hindi kailanman ganap na nawala, natutunan nilang gawing inspirasyon ang kanilang pagsisisi upang maging mas mabuting tao. Sa ganitong paraan, si Clara ay nanatiling buhay sa kanilang mga puso at sa kanilang mga gawa. Ang pagmamahal na ibinigay ni Clara sa kanila ay nagbigay daan sa isang mas malalim na koneksyon sa isa't isa at sa kanilang komunidad. At sa bayan na iyon, na napapalibutan ng mga burol at mga parang, ang alaala ni Clara ay nanatiling buhay, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga anak kundi sa mga taong kanilang tinulungan. Sila ay namuhay ng may puso na puno ng pagmamahal at pagkakaalam, na nagbigay pugay sa aral na iniwan sa kanila ng kanilang ina.